Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video content po ay ika-clarify ko yung ginawa kong video 3 weeks ago, yung tungkol po sa Taiwan Lottery Receipt. So guys, bakit ko nga ba ika-clarify ang video na yon? Kasi napansin ko po sa comment doon na marami pong na-curious tungkol nga po dito sa resibo sa Taiwan. So bago ko po i-discuss at bigyan ko rin kayo ng tips, shout out po muna kay GJ Motovlog kasi sabi niya dyan ay pa-shout out naman po sa next video content mo. So yan, shout out Sir GJ Motovlog. Salamat po sa iyo kasi napansin mo ang isang video ko. Continue mo lang yung ginagawa mong content and keep it up. So guys, yung tungkol nga po dun sa ginawa kong video, yung Taiwan Lottery Receipt, actually po, yung po mga resibo na yon is hindi po binibili. Yan. Ito po yung aking ika-clarify sa inyo kasi meron po talaga dito na loto na nabibili. Yung para pong sa atin sa Pilipinas, meron din pong scratch. So yun po yung mga binibili naming mga OFW kung gusto mo talagang tumaya. So ito pong content ko is mismong official receipt po yan. Kapag bumibili po kami ng items, yan, syempre pag bumili tayo, 'di ba? Papalitan tayo bibigyan tayo ng official receipt. So yun po 'yun. And then guys, binasa ko yung mga comment nyo diyan sa naging content ko na 'yon at halos iisa po yung comment nyo po doon. So meron din po akong napili na nag-comment diyan na isa-shoutout ko po ang kanyang channel. So shoutout sa iyo, Dorilyn Travel Adventure. Kasi nag-comment ka dyan ng wow, congratulations. Kahit pa paano nanalo ka ng 200 NT. Pero curious lang ako sis, magkano isang taya? Kasi dami mo din naging resibo. So yan sis, maraming salamat sa iyong napakagandang comment kasi sasagutin ko rin yan dito ngayon. So sa pagdami sis ng aming resibo, nakadepende yun sa amin kung paano namin ito mapapadami. Hindi naman ibig sabihin na ang dami naming resibo is gastador na kami o marami kaming binibiling items o lagi kaming kumakain sa labas. Hindi po ganon. So dito po sa content ko na to, kaya po nakakarami ako ng resibo kasi every time po na lumalabas po ako ng dito, yun nga po, bumibili ako sa convenience store kasi usually sa convenience store po namimigay ng official receipt. So guys, meron po akong ipapanood sa inyo at yan po ang aking ginagawa.你们这个要红开。累积欧分扣印，可以刷会员条码哦。累积欧分扣印，可以刷会员条码哦。谢谢。好，OK。So yan guys, so nung napanood nyo, di ba, bumili ako sa convenience store sa 7-Eleven ng aking Yakult at saka ng sandwich. So every time po na nasa labas ako, kapag bumili ako ng dalawang items, dalawang pagkain, sinasabi ko talaga sa cashier na paghihiwalin po yung resibo. Kailangan po ay ihiwalay kasi yun nga, gusto ko kasing makaipon ng aking resibo kasi hindi natin alam o hindi natin masabi na bigla na lang manalo yung ating resibo, di ba? So ganun guys, so ganun ang gagawin nyo. And then kung wala man akong biniling sandwich, sure po yan na daily bumibili ako ng Yakult kasi bakit Yakult ang aking napili? Bukod sa paborito ko po yan, mura lang po kasi ang Yakult dito, $8 So, hindi naman ganun kabigat sa bulsa kung daily ka iinom ng Yakult, di ba? Sa mga kababayan ko po na andito sa Taiwan, sana po ay nakatulong ang video ko na ito sa inyo ulit at pwede nyo rin pong gayahin kung ano po yung ginagawa ko daily. Kung gusto nyo rin pong makaipon ng resibo, pwede nyo po rin gayahin yung aking technique.
So nawa po ay nakatulong ulit ang video ko na ito sa inyo, and tatapusin ko na po ang vlog ko dito. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe to Hona, and pakiclick na rin po ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga incoming videos ko. Marami pong salamat. Stay safe. God bless. Bye-bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.